Listo! Agap! Cargar! Establecer! Fuego! Kailan ba namamatay ang isang tao? Pag nabaril siya? Pag tumigil na ang pagtibok ng puso niya? O pag hindi na siya humihinga? Paano nga ba nabubuo ang isang bayani? O Pasyano, tawagin mo na mga kapatid mo at magdadasal na tayo. Opo, Nanang. Sisira ang bulaklak, bumuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, bumuka ang bulaklak. Hoy, Pepe! Kanina ka pa dyan ah. Iwan mo nga muna yan at paglaro na naman tayo ng habulan. Tama si Ate Neneng, Pepe. Iwan mo na nga yung paggawa mo ng eskultura. Oo nga, hindi mo nga yan magawa ng maayos eh. Tingnan mo nga, parang tuod pa rin. Kayo naman, sige, pagtawanan niyo lang ako. Bahalang araw, titingalain ako ng mga tao kasi gagawa ko na rin dito. Ases, titingalain? Salit mong yan. Habulan na lamang tayo. Taya! Mga kapatid, pumasok na raw kayo at oras na ng pagdarasal. Opo, kuya. Mabahuli taya! Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po, Nay? Maghugas na kayo ng mga kamay at kakain na tayo. Opo, Tama. Nanang, saan po mag-aaral si Pepe? Alam niyo, Tang,
Nagustuhan ng Alcalde Mayor ng kabilang bayan ang dramang isinulat ni Pepe nung ipinalabas ng isang pista. Binili ngayon ng Alcalde Mayor ang 2 piseta. Ang saya nga eh. Inalaro namin yung pera sa Kelia. Kasama si Yaya. Talaga, Pepe? Ang galing talaga ng anak ko. Mana sa ina. Nanang talaga. Wala yun. At saka, nagmana naman talaga sa'yo, di ba? Asa, sumirat pa talaga. Siya nga pala, nagpasabi yun si Tio Manuel na inaasahan niya mga bayo kayo sa Makalawa. Oo nga pala, Tang. Pwede niyo ba bagong bilhan ng bagong pintura? Kasi sabi ni Tio Jose Alberto, naligas na yung pintura na binili natin dati. At saka, pwede ba pumunta kang Tio Gregorio? Meron na siyang bagong libro na bigay sa atin. Ang dami mo naman pinagkakaabalahan, Pepe. Naku, dapat pumunta ka talaga ng binyan o baka mawili ka pa. So nga pala, Tang, Nang. Kailangan na atang mag-aral ni Pepe sa binyan. Napag-isipan na namin yan ng nanang nyo. At napagkasunduan naming dalawa, ay padala si Pepe sa binyan kay Maestro Justiniano Aquino Cruz sa susunod na buwan. Talaga po, Tang! Ang saya naman! Pero, pag nandun ako sa binyan, hahanap-hanapin kong tunog ng mga kuliglig sa Kalamba. Ang paglalakad natin sa ilog kasama ang kapatid ko. At kayo po, Nang. Ganon? Hindi ka pa nga umaalis eh. Nangungulila ka na agad? La estética no hombre, el dinero muchos, por te quita la andre, fover y ferves, si lagundo amor per la asociación, le gusto hombre, y telegrama muy verdades nuevas, a la defensa, la verdad, por todos, mi denieda, por equestra. Sige, basahin mo. La estética no hombre el dinero muchos por te quita la andre fover eferves si lagundo amor per la asociación le gusto hombre telegrama muy verdades nuevas. Ano ba yan, Pepe? Basahin mo nga ng maayos. Naku! Ginuhitan mo pa ang libro. Akin na nga yan! Dahil wala ka sa matinong pag-iisip ngayon, babasahan kita ng isang kwento. Sige na lang! Ang kwentong ito ay tungkol sa isang gamo-gamo. Minsan daw, mayroon isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Kaya sinuway niya ang piling ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, palibot sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy. Hanggang sa magliyab ang pakpak niya. At tuluyan siyang mamatay. Diba sabi ko nga sa inyo, diba? Baliw yung kasamaan nyo. Baliw yan! Baliw yan! Silencio! Buenos días, mga estudyante. Buenos días, maestro! Magsiupo kayo. May bago pala akong estudyante. Anong pangalan mo? Ako pala si Pepe. Pepe? Yun ba ang pangalan mo? Opo. Marunong ka ba mag-Espanyol? Kunti po. Marunong ka bang mag-Latin? Kunti po. Magsitigil kayo! Bueno, umupo ka. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol... Nandiyan yung baguhan. Pipi yung pangalan. Marunong ka bang mag-Espanyol? Kunti po. Mag-Latin? Kunti po.
Baguhan pa kasi, di alam ano Espanyol sa Latin. Tama na! Ano ba problema mo? Bah! Kalit-liit mo to. Kala mo kung sino ka makasta. Eh, baguhan ka nandito ah! Bakit? Sige, away pa! Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Lapitin ka ng gulo. Tingnan mo nga ang nangyari sa iyo. Sadyang kaakit-akit lamang o pati guloy, hindi ako malubayan. Ganon? Ang gwapo mo naman yata niyan. Aray! Hindi naman mabiro. Gano'n naman talaga. Ang taas-taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Eh kung sa laman ng utak ay nagkulang. Oo na, matalino ka na. Pero sana naman gamitin mo yung katalinuhan mo at umiwas ka sa gulo. Taas noo ang buong Ateneo sa iyo. Tinitingala ka ng kapwa Pilipino natin sa Universidad ng Santo Tomas. Pero ayan ka, puro ka naman basa at sugat. Hayaan mo na yung mga pasako. Diyan ka lang para naloy at gumatinto. Higit pa dyan ay napapasaya mo aking puso, hindi yung tamis ng buhay ko. Leonor, kaya tulad ng isang rosas na namumuklat pa lamang, hindi pa man naihahayag ang tunay na kagandahan, ay nahalin at nahulog na ako ng tuloy. Tulad ng isang bubuyog na nagkakandarapas tamis ng bulaklak. Walang kawangis ang iyong angking ganda, ang mapupungay mong mga mata, ang malalambot mong mga kamay, at ang labi mong nakakapal. If I could freeze a moment in my mind. Pepe! Uy, Pepe! Ikaw pala, Leonor. Magandang hapon sa iyo. Mari ko bang makausap ang aking kapatid? Kipag-away ka na naman pala. Sila ang may problema, hindi ako. Bueno, sa pag-aaral mo sa ibang bansa, seryoso ka na ba? Kalunos-lunos ang edukasyong natutunan ko sa Universidad ng Santo Tomas. Kaya na napag-isipan ko, sa Espanya na lang ako mag-aaral ng medisina. Hindi rin pantay ang pakikitungo ng mga praile sa mga Pilipino at napakaluma ng mga pagtuturo nila. Kung ganun ay tutulungan kita sa paghatid at paghahanda ng iyong mga kailangan. 2 linggo, 1 buwan mula ngayon ay maaari ka na makapangibang bansa. At Pepe, nais kong pagmasdan mo ang mga dayuhan sa kanilang sariling bansa. Pag-aralan mo ang kanilang kultura, kaugalian, at sistema ng politika. Naiintindihan ko, kuya. Malaki ang may tutulong yan bilang sanggunian natin sa pagbalangkas na reforma dito sa Pilipinas. At para rin wala nang sumunod sa gumbursa. At paggagamit at papahirap ng mga praile sa tawag ng Pilipino. Batid ko ang iyong nadarama. Isko, dumating na pala ang sulat. Maaari mo mong basahin ang sulat ni Pepe para sa akin? Mahal kong nanang at tatang, batid kong pag nabasa nyo ang sulat na ito'y nasa ibang bansa na ako. Nais ko pong tapusin ang aking pag-aaral ng medisina sa Barcelona. Higit pa diyan, ay naniniwala kong bawat isa sa atin ay may tungkuling na iatas na may kapal na dapat gampanan. Tulad na lamang ng moral na obligasyon matulungan ang ating kapwa, lalo na't kung ang sitwasyon ay tulad ng sa Pilipinas. Tatapwat, bilang Pilipino at anak ng Diyos, nais ko pong matulungan ang kapwa nating Pilipino na maahon ang kanilang sarili sa kanilang kinalugmukan dahil na rin sa walang habas na pangmamata at pagpapahirap ng mga Kastila na nasa ating bansa. Patawarin niyo po ako, nanang at tatang, sa aking kapanghasnan. Ngunit, malakas ang aking pananampalataya na hindi ako pababayaan ng ating mahal na Diyos Ama. Mahal na mahal ko po kayo, Pepe. Hindi! Hindi! Paano siya nakapag-ibang bansa? Saan siya kumuha ng pera? Saan siya maninirahan doon? At paano siya mabubuhay doon? Pepe.
Pepe, nag-imbal sina Tatang at Nanang sa pag-alis mo lalo na si Tatang. Sa takot ko na magkasakit siya, ay sinabi ko sa kanya ang katotohanan, ngunit pinilit ko rin siyang mangako na hindi ito ipagsabi kahit kanino, pati kay Nanay. Kahit papano ay nanumbalik ang kanyang sigla. Pepe, may sulat mo sa Barcelona katutuloy. Ngunit sa tingin ko'y dapat kang magtungo sa Madrid para sa totoong dahilan kung bakit ka ang ibang bansa, pagkat mas marami kang malalaman. Sa Madrid at saka maaari mo din na magtapos ang iyong pasyan. Buhay nga naman. To eran humores y abreviados, clearmente para el pregañado de personajes, Transon de la Sala. Tulad ng dati, wala ka pa rin kawangis sa galing mo sa panununta. Maraming salamat, Doktor. Muchas gracias, Dr. Rizal. Napakagaling mo. Bien, Doktor? Hindi pa nga ako natatapos sa pag-aaral sa medisina. Alam naman natin magiging doktor ka rin balang araw. Ha! Sa galing mo yan. Madali lang yan sa'yo. Saan ka? Alis ka na? Si, mi amigo. Maghuhulog pa kasi ako ng sulat sa isang profesor na nagangalang Ferdinand Blumentritt sa Ateneo ng Austria. Magpapadala ako ng isang libro na makakatulong sa kanyang pananalisin. Adios, mi amigos. Adios. Adios. Sa aking inalagi sa Madrid, nakita ko ang lantarang panunuligsa ng mga mamamayan sa kanilang mga opisyal. Walang takot, mapangahas. Siguro dahil nito sa karapatang ipinagkaloob sa kanila, ang kalayaang magsalita, magsama-sama at maglathala ng kanilang mga hinaing. Mga karapatang ipinagkait sa Pilipinas, kumulat lamang ang mga Pilipino sa karapatang ito kung isinasa puso, isinasa isip at isinasagawa lang ng mga Kastila, lalo na ang mga praile ang turo ng may kapal na sila mismo ang nagpapatupad. Malamang walang paghihirap na naririnig sa lupain ng kanilang bayang sinilangan. Kinakailangang mamulat ang bawat Pilipino o maging ang mga Kastilang nanahan sa Pilipinas sa kanser ng lipunang kinabibilangan nila. At sa kanilang pagmulat, magkakaroon ng pagkakaisa, pagbabago ay maaring matamo. Pagkapantay-pantay, kalayaang reforma sa gobyerno at simbahan. Nanang, Tatang, ate, kuya, dumating na ang sulat ni Pepe. Si Pepe. Si Pepe. Si Pepe. Si Pepe. Abay, basahin mo na, Maria. Mahal kong pamilya, masaya naging pamamalagi ko sa Madrid. Kay dami kong natutunan, kay rami ng aking nakita. Ngunit higit sa lahat, lubos akong nagagalak sapagkat sa wakas ay natapos ko na rin ang aking pag-aaral. Ganap na akong may karapatang magturo ng humanidad sa alinmang universidad ng Espanya dahil nakuha ko na ang lisensya ko sa filosofiya at pagsusulat. At isa na rin ho akong ganap na doktor. Maaari na ho akong manggamot, ngunit hindi ko na itinuloy ang pag-aaral para sa doctorate dahil hindi rin naman ako kukunin ng Santo Tomas upang magturo doon. Ang isang Pilipinong katulad ko ay hindi kailanman bibigyan ng pagkakataong makapagturo ng mga Dominikanong praile. Napag-isipan ko na tumuloy sa Germany para maghasa ako sa ophthalmia, ang sangay ng medisina na nakasentro sa panggagamot sa mga mata, upang sa aking pagbabalik ay magamot ko na ang mga nanlalabong paningin ni Nanang. Mahal ko kayong lahat, Pepe.
did a great job back there, Rizal. Thank you, Dr. Wecker. I will not be as good as I am today without your guidance. It's been my pleasure working with you. No, the pleasure is mine. Dr. Rizal? Dr. Rizal! Oh, Dr. Viola! Pumayat ka at mukhang may sakit. Kaibigan, kasamang pala ni dumaranas ako ng matinding ulos. Ilang linggo na kasi akong dumaranas ng kahirapan at sakit. Hindi pa kasi dumarating ang pera pang gustos ko sana sa aking sarili. May problema ata sila Kuya Pasiano sa Kalamba. Kaya eto, habang may iyan ko ay namamanot ko. Ay, mi amigo. Bueno, sumama ka na muna sa akin at manahalian tayo. Kung gusto mo, peramin kita ng pera para may panggastos ka muna. Sa isang taong tulad ko nangangailangan ay wala akong karapatang hindi sa iyong alok. Hayaan mo, Dr. Viola. Pagdating na padala ni Kuya Pasiano ay babayaran kita kagad. Ito naman, no? My good man, I have already removed Elias and Salome. One chapter of my novel in order for it to be printed, the price we had agreed upon. Can we now proceed to the printings of Noli Me Tangere? No problem, sir. To a writer, it must be very difficult to write a novel. Yet alone, to remove one whole chapter. Each chapter of your novel is precious to you. But I had to, sir, or else my printings won't be read by my people. It is at utmost important that it will be read by my people. Utmost importance. I've read some of your writings, sir, and I'm sorry to say this, but some of the things you've written here are not very kind to the friars. You're going to be in very hot water, sir. So be it, but it needs to read the contents of my Noli Me Tangere. Mga kapatid! Pepe! 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 Kamusta ka na, Pepe? Buti pa rin ako. Kamusta ang buhay mo sa Madrid? Ayun, karaos. Nanang! Tatang! Si Pepe! Si Pepe? Ikaw ba yan? Nay! Pepe! Pepe, kumusta ka na? Anak, sa wakas nandito na si Pepe. Naku, Pepe, mainit ka na sa mga mata ng Kastila. Makinig ka sa amin ng iyong tatang. Huwag ka muna maglalabas-labas. Tama ang sinabi ng nanang mo, Pepe. Upang masigurado ang iyong kaligtasan, ay tumito ka na lang muna sa bahay. Huwag mo na rin balakin na puntahan si Leonora. Hindi rin naman kayo magkikita dahil hindi kayo pahihintulutan ng kanyang mga magulang. Pepe, ikay hinahanap ng Gobernador General Guerrero. Halika't sasamahan kita upang masigurado iyong kaligtasan. Sige. Mag-ingat ka, Pepe. Paalam, Pepe. Buenos dias, Senyor Terrero.
Buenos dias. Ako raw yung pinatawag. Si, pinatawag na kita. ¿Cómo está? Muy bien. Opo ka. Inihag sa akin ng mga praile ang kanilang pag-ayaw sa iyong nobelang No Limitangin. Kakaiba naman talaga ang mga praile. Nabasa ko na ang Noli at wala naman ako makitang masama dito. Pero, para makasiguro tayo sa iyong kaligtasan. Teniente, ven aquí un momento. Rizal, dono se Teniente de Adrande. Teniente, Jose Rizal. Rizal, si Teniente ang magiging tagapagbantay mo mula ngayon. Maliwanag ba yun? Muchas gracias. Dr. Jose Rizal, kinagagala kong makilala ka, Teniente Tabiel. Akin ang karangalan, Dr. Rizal. Dr. Rizal, nasa panganib na talaga ang iyong buhay, maging ang buhay na iyong pamilya. Mas mabuti pang mga ibang bayan muna kayo. Tabiel, mabigat sa aking kalooban ang umalis. Buenos dias, Gobernador. Buenos dias, Rizal. Teniente, maupo kayong dalawa. Rizal, patid kong alam mo na nanggagalaiti ang mga pari dahil sa iyong isinulat na nobela. Kahit na alam ko na wala namang masama sa iyong sinulat, naglabas ang simbahan ng isang opisyal na pahayag tungkol sa pagpapakumpiska ng lahat ng kopya ng No Limitangin dahil sa rason na ito ay subversibo at nakakasira sa pangalan ng simbahan at ng pride. Nangangamba ako ngayon na baka hindi na kita kaya maprotektahan mula sa kanila. Mas maigi pa siguro, mangibang bansa ka muna sa lalong madaling panahon. Para na din yan sa kapakanan ng iyong pamilya. Naiintindihan ko po. Gracias, Salamat. Gobernador. Salamat. May sulat pala galing kang Marcelo. Kalimutan kong basahin. Jose, sa wakas ang La Solidaridad ay naisakatuparan din na naglalaman ng mga demokratikong panulat, wangis ng mga taong nalikod nito. Naging abala ang bawat isa sa ating proyekto na ito, lalo na si Graciano at Naning. Ako may naging abala rin kaya nahuhuli na ako sa pagsusulat sa iyo. Marcelo del Villar. Mabuti. La Solidaridad. Inihaw na po ito. Nakakainis lang mga kapatid. Yung aking katipan na si Nelly Booster ay hindi ko mapayag-payag. Alam naman nating liberal mag-isip ang mga nakikipang-ibang bayan, di ba? Siguro, ibang lasa ang hanap niya na. Antonio, bawin mo nga yung sinabi mo. O ba to sa'yo? Apektado ka ata. Huwag mo sabihin gusto mo rin siya. Pinatulan ka ba niya? Pagilabutan kasi yung pananalita, Antonio! Bitawan mo ako, Kaya, sir! pare! Gusto mo ilaban natin sa isang duelo? Sige! Hold! Hindi sa iskrima. Itigil nyo na yan! Amigo, ipagpatawad mo ang aking inasal. Ako'y nakainom at wala sa akin sarili. Isang tabi na natin ang nangyari. Walang sa-isa yung pag-aaway natin to. Pinapatawad na kita, Antonio. Maraming salamat. O siya, dahil natapos na yung bangayan na yan, dapat siguro magsilang na tayo ng presidente ng La Solidaridad. Sandali lang mga kaibigan. Di yata ako papayag na iba ang mga ngasiwa sa La Solidaridad. Ito ay isang pribadong pamahayagan. Ganoon ba, Marcelo? Akala ko ito isang pangayag ng pambansa. Ginawa para mamulat ang maling pamamalakad ng Kastila para sa Pilipinas. Kailan may hindi ko naisip na ito isang pribadong periodiko lamang. Teka lang, Jose. Alam mo naman na kayo naman ating kasamahan. Alam mo naman ikaw ang magiging leader nating samahan. Hayaan mo na akong umalis na niyo.
Mas mabuti pang gawin nila kung anong nararapat at hindi laging umaasa sa akin. Maligayang pagdating dito sa Villa Iliada, Biarritz, Dr. Rizal. Maraming salamat, Eduardo. Pinakikilala ko nga pala ang aking panganay na si Adelina at ang aking bunso na si Nelly. Adelina. At Nelly. Siya nga pala, Dr. Rizal, ang kapatid na aking may bahay, si Isabel. Magandang hapon, Dr. Rizal. Ikinagagalak ko makalala. Kinagagalak ko rin makilala ka, Isabel. Alam namin, Dr. Rizal, na gutom at pagod ka na, kaya pinaghanda ko ng pagkain para sa ating pagkain at syempre naman para sa iyong matutulugan. Halika na, pumasok na tayo. Ang ganda ng tanawin dito sa Biarritz. Ngunit, maganda ka pa rin, Nelly. Umiira na naman ang pagka-don romantika mo, Jose. Nelly, Ang ganda. Senyorita Nelly Busted, nabihag mo ang aking damdamin. Hindi ko na mawari ang buhay kung wala ka. Sa aking malaging na kinisadlakay, ako'y muling ginuhay at muling pinaalala sa akin kung gaano kasarap. Mahal kita, Nelly. Maaari pa kitang makasama habang buhay at maging aking buhay. Oh, Jose, alam mong may gusto din ako sa'yo. Ngunit, di ko rin mapagkakaila na nag-aaralangan si Ina sa'yo bilang aking katipan. Ngunit, kung iwan mo ang pagiging Katoliko at yakapin ang pagiging Protestante, ay baka ibigay na sa'yo ang kanyang basbas at pwede na tayong magpakasal. Nelly, hindi ko maatim ang iyong nais. Naging maayos ang pamamalagi ko dito sa Hong Kong. Nagkaroon ako ng bahay, nagkapagpatayo rin ako ng maliit na klinika para sa mata. Maraming salamat, kaibigan. Ngunit napagdesisyonan ko na bumalik na lang sa Pilipinas sa lalo madaling panahon. Ngunit bakit pa, Pepe? Mas may kalayaan ka dito sa Hong Kong. Nasa Pilipinas ang digmaan. Kahit nararapat na ako'y bumalik. Rizal. Este tribunal condena Don José Rizal Mercado y Alonso con la pena de muerte, así decretado y ordenado por el Tribunal Ordinario Marshal del Cargo, como testigo por el presidente, los miembros del tribunal.
kayong lahat! Kinakailangan nating iligtas si Dr. Jose Rizal sa madaling panahon! Iligtas si Dr. Jose Rizal! Iligtas si Rizal! Iligtas! Mabuhay! 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 Mabuhay ang Mga Katipunan! kapatid, magsitigil kayo. Ako rin gusto kong iligtas ang aking nakababatang kapatid. Pero hindi ko yun makagawa sapagkat maraming gwardiya sibil na nakabantay sa kanya at imposible na siyang makalaya. Alam nyo, sigurado ako na ang gusto ni Rizal ay walang dugo na dadanak dito sa atin. At alam nyo, mga kapatid, isa na lang ang ating pag-asa ngayon at ang kanyang kapalaran ay nakasalalay lamang sa ating Diyos. Mabuhay ang Katipunan! Padre, mas naghihirap siguro si Jesus, ano? Oo, Dr. Rizal. Con el último favor, déjame hacer frente del pelotón de fusilamiento. Posible. Entonces, por lo menos, salvar mi cabeza. Está bien. Listo! Agap! Cargar! Establecer! Consumatomes! Fuego! Kailan ba namamatay ang isang tao? Pag nabaril siya? Pag tumigil na ang pagtibok ng puso niya? O pag hindi na siya humihinga? Paano nga ba nabubuo ang isang bayani?